Hello, collective. Welcome again. Another timeless love reading. Yan. Timeless po ito, guys. Kaya kahit kailan po makakarating sa inyo itong reading na to, as long as natagpuan kayo nung reading na to. Okay? So, itong reading na to, since love reading ito, pwedeng energy mo, energy ng person mo. Yun ang sasagap dito. Okay? So, excuse me guys sa kuko ko. Nakita nyo naman, katagal na akong hindi nakakapunta sa salon. Wala akong time. Bigyan na natin yung energies. Try natin, figure out, diba itong mga meron na energy sa inyo na yun. Itong person na nasa isip mo or person nakakonect mo. Okay, so yung main energy right now sa connection nyo is something that something about responsibilities. Yan. Pwede kasing mag-asawa na kayo, may anak na rin. Okay, so pwedeng energy ng mag-asawa or yung mga taong may sabit, may responsibilidad, may anak na. Okay? So, nakikita ko naman dito, kasi ito dalawang energies ng tao. So, either energy mo to or energy ng person mo. No? Kung alin man dyan, yung nagre-relate sa inyo, bahala na po kayo. Kasi hindi ko naman alam yung love story ninyo. Okay? Oo. So, parang hindi, energy ng hindi pa nag-give up sa isa't isa. Ayan. Yung isa dito, may pag-asa pa para sa kanya eh. Okay, so parang yung connection ninyo is affected. Pati ng financial, no? May mga ano dito eh, pagpo-provide ng ano, hindi lang emotional needs, pati ano rin, financial needs. O yan. So, ito ay commitments, responsibilities. I have equal give and take. So, pwedeng ang issue ninyo dito, kung i-relate natin, yung isa, gusto niya dapat pareho kayong nag-e-effort. Gusto niya dapat, hindi lang isa yung kumikilos para dito sa connection niyo. In terms of emotional and financial. So, siguro meron ditong nakukulangan sa effort or feeling niya siguro, siya lang yung nagdadala ng mga responsibilities. Or nahihirapan siya. Baka mamaya kasi isa dito, siya yung breadwinner, tapos yung isa wala namang naiko-contribute pagdating sa pera. Kasi alam naman natin, as we all know, yung money is always an issue, hindi lang naman sa, alam mo yun, hindi lang naman sa personal mo, sa sarili mo, minsan pati sa pamilya mo, o sa asawa mo, or minsan pati rin sa magjowa, nagiging issue yan eh. So yan, nakikita ko lang dito na yung connection ninyo is may bahid ng mga issue sa isa't isa. Bukod doon, mga emotional issues, and bukod doon, issues pagdating sa pera at mga responsibilidad. Okay? May water sign energy dito. Pasensya na nag-pause ako guys. Meron ako inayos. So, nasabi ko nga merong water sign energy dito sa right side. So, yan, side na yan kahit sino sa inyo yan. O, pwedeng ito energies mo, ito kabila energy niya or interchangeable. Merong energy ng water sign dito, tapos dito naman may energy ng Aquarius. Oh, kasi this this person wants stability, hindi lang sa pagmamahal,
Hindi lang sa inyong dalawa as mag-partner, mag-jowa, mag-asawa, pati na rin sa mga gusto niya maging clear or maging stable pagdating sa pera, sa responsibility. Syempre, as partners naman talaga, 'di ba, dapat naman talaga may equal give and take, which is yun yung dinedemand niya eh. So ayan, pwedeng may mga itong isa sa inyo eh nagde-demand ng equal share sa mga responsibilidad, pati na rin sa financial, sa ano, pagpo-provide, hindi lang sa emotional and pati na rin sa financial needs. Kasi itong very hopeful talaga to, yung energy sa left. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung past relationship na to. Yan. Again, hindi kontrolado to kasi general/collective reading lang to. Maaring para sa iba sa inyo nangyari na. Maaring para sa iba naman, kasalukuyan nagaganap, or para sa iba mangyayari pa lang. So, I have no control. Okay? At hindi naman kasi ito tailored or sukat na sukat sa energies ninyo. So, manage your expectations na lang dito sa reading na to. So, nakikita ko talaga dito, parang ano naman. So, nakikita ko naman, hopeful naman yung isa. So, siguro, umaasa to, siguro may mga, may mga plano rin naman siya na i-improve yung sarili niya. Kung nagkukulang man siya or may mga diferensya man siya, hopeful to na kumbaga para sa kanya, hindi pa naman dead end yung relationship ninyo. No? Meron lang talagang mga, ewan ko, I don't know, maybe this person is still holding on. Kasi parang may dito eh, may card na nagsasabi, which is the Tower card. And at the same time, maybe this person is medyo may pagka-outdated din yung mga belief niya eh. Pwede sigurong hindi siya ganun ka-flexible na tao or mahirap siyang mag-adapt sa pagbabago, or pwedeng hindi siya ganun ka-open-minded. Kasi parang meron na talagang something dito na dapat may wake-up call na, dapat may mga bagay ng aayusin, babaguhin. Okay, so nakikita ko rito, hindi ko nga alam kung may ginos din dito kasi parang may pagtatago na ginawa din tong person na to sa kaliwa eh. At some point, nagtago siya or umiwas sa responsibility. So yan, so baka mamaya naging eksena sa inyo dito, nagkaanak kayo and then parang hit and run. Nung nandyan na yung responsibility tumatakas na, umis ka po na, naglaho na, no? Pwedeng ganun din kasi nangyari, kaya siguro ito, yung isa sa kanan is nagde-demand siya ng support. Nagde-demand siya ng ng ambag. Syempre, lalo na kung may anak na kayo, hindi lang naman yung isa yung gumawa niyan, di ba? Kayo naman pareho gumawa nung bata. So, dapat lang na ambag kayo sa responsibility. And yun yung dinedemand ng isa. Yun yung hinahanap niya sa connection na to, na maaaring hindi na ibibigay nung isa. Yung stability. So, whether may anak kayo dyan o wala, pero this is specific sa mga may anak na. Okay? At yun yung dinedemand nung isa. At hindi naman siguro masama yun. Diba? Yung iba nga, kahit nagiwalay na sila, dapat hindi napuputol yung obligasyon ninyo as parents do sa bata, that nagtutulong pa rin kayo. Yun yung nga yung problema ngayon eh. Kaya nga ayaw ko yung mga hiwa-hiwalayan na yan kasi nasisira ang buhay-buhay. Dahil lang sa kapritsyo natin. Sasabihin natin too easy for you to say kasi hindi mo nararanasan, kami yung nagdudusa dito. Pero 'di ba, halimbawa kinasal kayo, sumumpa kayo sa isa't isa eh. Nagsisinungaling ka lang ba sa harap ng altar? Na sumumpa ka na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Tapos, pag hindi nyo na matolerate yung isa't isa, pagka may mga differences na gusto nyo nang kumawala, yun lang ba yung escape nyo? Yun lang ba yung alibis ninyo? I'm so sorry pero hindi ako in favor
sa divorce. Alam ko may mga sensitive issues na nag-a-apply yung divorce. So, may exception, ha? Ito may exception. Pero kung wala namang mga domestic violence or whatever, pareho nyo naman pinasok yan. Nagloloko ba kayo? Na unong-una sasabi nyo, mahal nyo isa't isa, tapos magpapakasal kayo. Unless shotgun wedding yan, tinutukan ka, napilitan ka lang kahit ayaw mo. Kaya ito yung gusto ko sanang i-point out na bago tayo papasok, kahit hindi kasal yung papasukin mo, kahit relationship, kung hindi ka sure, kung hindi mo mahal, wag na lang. Diba? Kasi, pare-pareho kayo malileche. Lalo na kung nagkaanak pa kayo. At ang pinakamasaklap nun, dear, ang malileche, yung pinakamalupit, hindi ikaw, yung bata. Isipin mo na lang din yung torture sa bata na nakita niya na ganun yung storya ng pamilya niya. Alam ko, minsan unavoidable nangyari, may mga mistakes. Dali natin sabihin, tayo perfecto, pero di ba we can strive to be better. And pag nakita na natin sa iba yung mga mali, siguro naman, mas wise na natuto ka na ng leksyon sa iba at magiging careful ka pagdating na sa magiging anak mo, sa part mo. Ewan ko pero kung naniniwala ko dun. Kasi dito ang magsasuffer, hindi kayo. At hindi rin kasi alam nung iba yung scars na nabibigay sa bata na nagkakadiferensya sila sa mga traumas na nakita nila sa magulang nila, childhood nila, na which is gugustuhin mo ba naman? Diba? Nyeta, kung nakita mo lang, na-predict mo na bago ka mabuo sa tiyan pala, dapat di na ako mabuo, ganyan paling, diba? Kaso hindi ganun nag-work yung buhay sinasabi ko rito, meron talagang mga couple na minsan sa kalandian-landi nila or ewan ko, sariling kapritsyo nga, nasisira. Alam mo, parang easy way out, alam mo yun? Diba may mga taong ganun. Wala na, gusto ko lang kumawala rito kasi bigla na lang ako may nakitang ganito, ganyan. Parang kanin na pagkatas yung isubo, iluluwa mo lang agad-agad ganun. Diba? At saka sayang din naman. Minsan nabablind na lang din tayo ng mga desires natin, egos natin, mga alibis natin. Okay? So, nakikita ko lang dito sa left side, although hopeful siya, hindi pa naman para sa kanya, hindi pa naman katapusan. Pero kasi itong isa is pwedeng napapagod na rin. At ito namang isa is, alam mo yun, hindi rin kasi siya ganun ka-responsible, ka-willing na baguhin yung sarili niya. Parang naghihintay pa siya ng tower moment kung kailan babagsak sa kanya. Okay, may pagka rin to matigas or stubborn or hindi siya flexible, sabi ko nga. Pero nakikita ko naman na yung love is hindi naman nawala. Siguro lang baka meron lang, kakataon lang din talaga minsan na may mga differences. So, yun. Okay, so may Libra energy din pala rito aside from water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Dito naman sa kabila is may dyan, Aquarius energy. So this person sa kanan na nagde-demand siya ng equal rights. So, hindi ko alam kung may mga illegal dito. So, unless kulukadidang to, number 2, number 3, or hindi siya legit. Pwedeng ito ay may mga matters din related sa sustento. Okay. Kasi nakita ko dito parang nag-anak-anak, gusto ng anak, pero parang pag nandyan naman na yung anak, alam mo yun, or baka naanakan talaga nito. Hindi ko alam kasi meron something dito about binuntis, nabuntisan, pagbubuntis.
Ito nagde-demand siya ng justice or yung equal rights, yung mga karapatan niya. So, yun na may gusto niya ipaglaban. Siguro kung siya rin yung nabuntisan o kung sino man sa inyo, siyempre gusto rin niya ng equal na patas na patas na karapatan para sa kanya, para dun sa bata, or kahit hindi na siguro para sa kanya, kung kahit para sa bata na lang. Okay? So, nakita ko talaga to parang pwedeng naargabyado siya, feeling niya, nasaktan to eh. Nasaktan. So, malamang dito, meron ditong na-hit and run or nabuntisan. Okay? So, what's next, if ever? Ano yung magiging next? Nakuha pa tayo na ibang energy. Other energies. Naku, oo. So, parang okay, I'm not sure kung kasal na kayo. Pwedeng hindi. Kasi yung gusto nung isa dito sa left is, parang may pagka-detach. Alam mo yon yung mga siya, mga anak-anak, tapos parang hindi naman pala, alam mo, ayaw naman niya magpatali. Ayaw naman niya ng responsibility. Pwede ba yun? So, ba napakalaking katarantaduhan nun, di ba? Paggaguhan. Ewan ko sorry sa salita ko. Ayan, nagiging natural na ako sa inyo. Ganyan ako ka-prank. Oo, kasi gusto kasi netong isa, stability, syempre. So, lalo kang babayan kung siya yung nabuntisan. Hindi ko lang kasi alam kung pwede. Kasi baka mamaya hindi eh. Okay? Gusto kasi neto maging legal. O whether may asawa na yung kadilyo o wala, o baka kasi talagang wala namang asawa pa pero parang hindi pa nga kayo nakasal, pero nagkaanak. Gusto kasi netong sa kanan, gusto niya magka to the next level. Gusto niya kasal. Pero baka yung isa hindi niya maibigay yun. O kasi siguro nga, ayaw niya ng responsibility. Nagtatago nga nakikita ko. Kasi ito parang gusto pa niya siguro maging single. Kaya ang kaso kung nagka-baby na, syempre isa gusto niya meron naman siyang solid na solid na commitment, 'di ba? Pagsasama, kasi lalo na may bata, lalo na yung mga responsibilities. Tama ba? Okay? So, tignan pa natin. Maasa, ito kasi maasa siya talaga na seseryosohin siya, bibigyan siya ng magandang ng pamilya. Kaya lang ito talaga sa kaliwa siya talaga yung nakakasabotage lagi sa connection ninyo. Kung sino man tong si left. Mahirap talaga, may mga siya, responsibility issues. Ito yung isa gusto niya, kasal, commitment, stability, normal na pamilya, sustento. Okay, so nakita ko dito is pwedeng magkaroon ng negotiation, pag-uusap between you and this person. Kung nagtaguman siya. So, kasi parang may energy na nagtago siya, iniwasan ka niya or tinakbuhan ka niya. Oo, siya talaga yung nag-mess up dito. And alam naman niya yun, yung mga atraso niya, pagkukulang niya. And nakikita ko naman is, yes, may mga plans naman pagdating sa side na itong person na to. So, siguro, ang nakikita ko lang dito, hindi ito yung connection na hindi pa tapos eh. So, hindi ko masasabing
magiging 100% successful yung kalalabasan or outcome ng sitwasyon ninyo. Pero nakikita ko dyan yung willingness na makipag-communicate, and nakikita ko rin naman na may mga plans din naman tong isa. Hindi ko lang alam kung bakit kasi iniwasan ka niya or tinaguan ka niya or tinakbuhan ka niya nung una. Okay, pero nakikita ko dito is yes, merong mga ano dito, negotiations, pakikipag-usap, mga settlements, no. And then nakikita ko is yes, maaring improvement ng situation ninyo kasi you have the Temperance card. And nakikita ko rin andun yung compromise na kahit nung una, hindi siguro nga marami kayong mga diferensya sa isa't isa, is itatry pa rin dito sa side ni kanan, parang willing pa rin uling mag-try. So, pwede rin naman na kahit na nasaktan siya. Nakikita ko naman itong si kanan, pwede pa rin niyang pagbigyan yung isa. At saka isa naman, hindi rin naman nawala yung hope sa side niya. Siguro naging irresponsible lang talaga siya. Okay. Ganun naman hindi naman lahat perfect. So, nakikita ko, yes, hindi talaga perfect yung union ninyo. Yun naman yung sinasabi ni Temperance. Actually, opposites kayo Pero kumbaga, may mga bagay naman na pwedeng mapagkasunduan, marimedyohan, yung tamang pagbabalanse, kasi ito about balance. Tamang pag-a-adjust sa isa't isa hanggang makuha ninyo yung tamang blending, yung tamang timpla ninyo. 'Di ba? Ganun naman yun Ikaw ba naman kung sa relationship talagang ganun, hindi naman pwedeng lagi na lang yung isa yung nag-a-adjust. So, dapat pareho kayo willing na mag-adjust. At kung sino yung makakapag-adjust, nung time na yun, hindi mag-adjust. Kasi kung talaga namang mahal mo yung tao or mahal nyo isa't isa, wala namang bilangan at saka humble kayo na mag-adjust pareho. Kung sino yung sa time na yun na mas nakakaunawa. Ganun naman yung feeling ko dun. Opinion ko yun. Okay, kuha pa ako ng card, no? If ever. Ayan, no? There is true love, Baka nagkatakutan lang sa responsibilidad to. Hindi ko alam kung ano mga alibis niya. Palusot nun. Pero nakikita ko may love dito. Medyo naman siguro importante. As long as there is love, there is hope. There is reason to stay in a relationship. Marami. Basta mahal mo, 'di ba? Maraming paraan. Okay? So, yun naman there is a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. So, hindi lang ito something about physical. So, nakikita ko naman na may love dito. Okay? Nagkataon lang kung na siguro hindi pa talaga ready yung isa. Dumating yung na yan. Pero nakikita ko nga yung mga susunod na bagay sa inyo, which is itong three cards na to, is nakikita ko definitely may, nakikita ko na may pagkakasundong magaganap dito, may healing, may improvement ng sa situation ninyo, andun yung willingness na mag-compromise, magkasundo, mag-adjust. Okay? Oh yes, may progress with the 8 of Wands May communication diba? Yun yung sinasabi ko. And most importantly, this pinaka foundation nyo is love. So, siguro nakikita ko na lang dito is yung pagwo-workout na lang. And maging patient kayo sa isa't isa. Sabi ko hanggat makuha ninyo yung tamang timpla dito sa connection ninyo. So, okay. Yan lang yung mga nakakuha kong energies as of now, guys. Sana makatulong sa inyo tong reading na to. And kung naka-resonate kayo, don't forget to like, follow, subscribe, leave a comment. Malaking tulong po yung mga like, shares ninyo. At syempre, thank you sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta, sa lahat ng nag-avail ng membership, subscription, private readings. Private readings, tignan na lang yung screen, pinaka-umpisa or pinaka-dulo or mga nakasulat sa description or sa screen. Take care, love you all, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.